Espiritu Santo. Amen. Siyang kaligtasan, ang hirang kong sambayanan, tinutugod ko sa dasal na sagipin sa kaaway. Sa ngalang mga nanganak na Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin sa lahat na sumusubaybay sa ating online mass. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating banal na pagdiriwang ngayon, tayo ngayon ay sama-samang manalangin upang tayo ay maligtas, magkaroon ng kasaganahan at biyaya sa ating buhay. Iyuko natin ngayon ang ating maulo at aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tugayin mo ang aming tinitiis na kahirapan at ibisan mo kami sa mabigat naming pasan. Ang aming pananampalataya ay gawin mong matibay upang ang iyong makamang pagkupkup sa aming buhay ay walang alinlangan naming pagtiwalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lunsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, yan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Betfor. Ngunit ngayoy, walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at tambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kaniyang ginawang mga kabutihan, noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilihan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at papanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo na siyang hentilo, isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong awitin, sinasabi natin, walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya po ang ating po pinakatema ngayon ay yung pananagutan, yung responsibilidad natin. At ang pananagutan natin ay nagsisimula po hindi lamang sa ating sarili, kundi pananagutan natin sa ating kapwa. Sapagkat hindi po tayo nabubuhay mag-isa, meron po tayong pananagutan na yung hindi lang tayo ang mabubuhay na mabuti, kundi ang bawat isa sa atin ay maging mabuti. Yan po ang pinakahamon sa atin. Kaya, meron po tayong tungkulin sa bawat isa. Ito po ipaunawa po sa atin. Una, tayo po hindi pwedeng mabuhay mag-isa. Ano mang pilit mong gawin,
hindi mo masasabing ikaw ay pwedeng mabuhay mag-isa. Ang pinaka napakaganda pong larawan na ikaw hindi kaya mag-isa ay yung kapag ikaw ay may sakit. Kapag ikaw ay may sakit, hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Kailangan mong tulong ng ibang tao para magbihis sa'yo, para tumulong, para magpunta sa doktor, para magpainom ng gamot, para magluto at magpakain sa'yo. Lahat, hindi mo kaya sapagkat ikaw ay mahina. Kaya po, ang unang tigit na paunawa sa atin dito, bakit hindi tayo pwedeng mag-isa? Sapagkat hindi natin kaya mabuhay mag-isa. Pangalawa, ito'y paunawa sa atin na dahil hindi tayo nabubuhay mag-isa, dapat tayo nakikipagkapwa-tao. At dito nakikita natin yung tungkulin ng sambayanan. Dalawang tungkulin po ang binigay sa atin ng Panginoon bilang bahagi ng sambayanan. Una ay yung tungkulin natin iwasto o tungkulin natin ilagay sa kabutihan ang ating kapwa. Kaya meron po tayong tinatawag na fraternal correction. Yung pagwawasto natin sa ating kapwa. Winawasto natin sila sapagkat nais natin maibalik sila sa tama at mabuti. Maayon sila sa kabutihan ng sambayanan. Kaya nga, ang pagwawasto sa kanila ay ang pagbigay sa kanila ng karangalan na sila'y bahagi ng sambayanan. Kaya nga, sa unang bahagi, sabi ganun, kausapin mo ng masinsinan, malayo sa iba. Ano yung paggalang mo, hindi mo pinapahiya. Kapag ikaw ay nagko-correct na isang tao, hindi mo pinapahiya sa iba sa harap ng madla. Kundi kinakausap mo bilang kapwa mong iyong minamahal. At kung hindi nakinig sa iyo, sabi ganun, patulog ka. At pag hindi pa rin, magpatulog ka pa rin. Kung ayaw na makinig sa iyo at ayaw talaga, saka mo lang sabihin sa kanya, ginawa ko ng bahagi ko, ikaw bahala na sa iyong buhay. Pero ibig sabihin nun, patuloy pa rin natin po hanggat may pagkakataon, patuloy pa rin natin po siyang inaakit na sa kabutihan. Kaya yun ang una po nating tungkulin, ang akitin ng ating kapwa sa buhay ng kabutihan. Pangalawang tungkulin natin bilang isang simbahan ay yung magdasal tayo para sa bawat isa, hindi lang sa iyong sarili. Oftentimes, pag sinuri mo yung dasal mo, ang mga dasal mo ay para lamang sa iyo. Lord, bigyan mo kong ganito. Lord, sana hindi ako magkasakit. Lord, sana ang aking pamilya ay maging maayos. Lord, sana ang aking asawa ay magkaroon ng trabaho. All the rest ay patungkol sa iyo. Pero ang sabi po sa atin, hindi. Dapat magdasal kayo para sa bawat isa. Sapagkat kayo ay isang sambayanan, iisa lang kayo. Sabi nga ng Panginoon sa atin sa Ebanghelyo, kung ang bawat isa ay magkaroon ng kumbaga, magkaisa sa pagdasal. Isa lang yung dasal nila. Then yung dasal nila ay magiging matibay at malakas. Kaya po, yan po ang tungkulin natin bilang isang simbahan. Ang ilagay sa kabutihan ang bawat isa. Tumulong tayo na pabutihin. Tulungan natin magpabuti at pabutihin ang buhay ng bawat isa. At ikalawa, magdasal tayo sa bawat isa upang tayo laging nasa biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga, hindi tayo mabubuhay mag-isa, ngunit sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating pakikisa, tayo ay magiging tunay na sambayanan bilang karapat-dapat na katawan ni Kristo. Sa ating dalangin ngayon, ating dalangin ang kabutihan at katiwasayan ng bawat isa. Gayon po, ang ating pong padalangin ay tayo po ay maging mabuti at maging karapat-dapat sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Amen. Amen. Sa oras pong ito, ating pong dasalin ang Oratio Imperata para sa protection natin laban sa COVID-19.